So hello YouTube, welcome to Soulja TV and this is your host Soul. So sa mga hindi nakakaalam mga kap, actually ito yung pinaka unang reaction video na gagawin ko kasi sa totoo lang na-impluwensyahan lang din naman ako ng yung mga napapanood ko rin. Yan sila Boss B, shout out, si Boss Moki. So itong ire-react natin ngayon, nadaanan ko lang siya. Actually, nadaanan ko siyang una sa Facebook and medyo na-curious ako kasi ito yung pinag-uusapan ngayon regarding dun sa Olympians na si Kaloy Yulo and yung beef nila ng mother niya. So, na-curious ako. So, hindi ko pa siya napapanood ng buo. Nahapyawan ko lang. So, tingnan natin kung anong reason kung makakabuo tayo ng kung mabubuo natin yung istorya. So, check natin 'to 'no. Kasi nag-umpisa 'to alam ko dun sa post nung mother niya ni Kaloy na instead na siya yung i-support and i-cheer dun sa laban is mas pinaboran nung nanay niya yung Japan instead na maging proud. So maraming nag-react, maraming netizen yung umalma. So, well, to be honest, masakit nga naman yun ano, lalo na sa parte nung anak. Pero hindi natin alam kung ano yung punot dulo. So tingnan natin 'to, mga sir. Matapos makuha ng Pinoy gymnast na si Carlos Yulo ang gold medal sa Paris Olympics, biglang naging usap-usapan sa social media ang kanyang ina na si Angelica. Paano ba naman kasi, tila naging sampal sa kanya ang pagkapanalo ni Carlos matapos ibahagi sa social media ang kanyang pagsuporta sa bansang Japan kaysa sa anak. Magugunit ang unang nanalo ng gold medal ang Japanese gymnast na si Shinnosuke Oka sa kategoryang Men's All-Around Final, habang si Carlos ay nagtapos lamang ng 12th place. Ang caption pa ni Angelica sa shinare niyang balita noong August 1, Japan pa din talaga, lakas. Tila binalikan naman ng maraming netizens ang post na ito ng ina ni Carlos at inihayag ang kanilang pang-aasar. Tila nakarma nga raw ito sa pang-aasar sa sarili pa niyang anak. Ayon sa mga balita, itinakwil na umano ni Angelica ang kanyang anak matapos malaman ni Carlos Yulo na nilustay ng kanyang pamilya ang mga naipon niyang pera bilang isang atleta. So, yon ito, ang take ko dito kasi regardless kung anong hidwaan meron kayo, hindi na dapat 'to pina-public, eh. So, para sa'kin ekis yung ginawa nung nanay ni ano, ni Carlo Yulo 'no. Kasi, lalo na alam niya na nagko-compete yung anak niya, magpo-post siya, which is alam naman na maraming makakakita and of course merong mga naman nakakakilala sa kanya. Itong mga ganitong bagay hindi na dapat pinapalaki or hindi, hindi na dapat bino-broadcast. Eh, kung gusto rin lang pala i-broadcast ba't hindi kumuha ng megaphone magsisigaw sa kalsada, 'di ba? So, tuloy natin ano, medyo meron tayong narinig na ano, bago ko i-post, may narinig tayong ano, usapang pera which is normally ayun yung malaking possibility na pag-awayan ng hindi lang ano, kahit kamag-anak, basta usapang pera naiiba yung ano, yung yung, trato. Basta usapang pera, yan yung pera ano yan, ayan yung pinanggagalingan ng maraming kasalanan sa mundo. So pakinggan natin 'to 'no. Apat na magkakapatid sila Carlos Yulo, pero tatlo na lang ngayon ang kinikilala ni Angelica bilang mga anak niya. Ang pinakaugat ng pag-aaway nilang mag-ina ay dahil sa pera. Nilulustay di umano ng ina ni Carlos ang mga naipon niyang pera bilang isang atleta.
Samantala, bilang nagwagi ng gold medal si Carlos sa Olympics, siya ay makakatanggap ng 10 milyon mula sa gobyerno, bukod pa sa 3 milyon na ipagkakaloob ng Kongreso. Makakatanggap rin siya ng fully furnished na kondo mula sa Mega World na nagkakahalaga ng 24 million. Mayroon na rin silang lifetime or panghabang buhay na libreng buffet sa Baking's Restaurant. Samantala nagsalita na sa Bombo Radyo ang ina ni Carlos Yulo kaugnay sa nagsilabasang mga kontrobersya na may kaugnayan sa pera. Ayon kay Mrs. Angelica Yulo, walang katotohanan ang aligasyon laban sa kanya. So, yun. So, may aligasyon na nilulustay, di umano So, hindi natin alam kung ano yung totoo since hindi natin alam yung talagang pinag-ugatan. Kumbaga tayo nagre-react lang eh. So, ayun nga, merong ah, di umano paglulustay ng pera ni Kaloy. So, as I mentioned, ito yung madalas na pag-awayan ng hindi lang ng magkaibigan, kahit pamilya. So, kung iisipin totoo kaya? Ayun yung kasi yung tanong dun totoo ba? Siyempre, isang side lang yung yung maririnig natin. Kasi itong interview na to is sa nanay lang si Kaloy. Pero hindi natin alam kung ano yung kwento sa side naman ni Kaloy. So sa nanay niya, of course, idedepensa niya yung sarili niya. So, well, hindi natin alam. Tingnan natin, Sinabi ni Mrs. Yulo na kapakanan ng kanyang anak ang kanyang iniisip. At kinuha, hindi naman po yun talaga totoo. Kasi, nakuha naman ni Kaloy ng buong buo sa BDO yung pera niya na nagkakahalaga ng 11 million. So, nakuha niya yon. Nagpasa siya, since hawak ko yung passbook niya, nagpasa siya ng affidavit of loss, got it notarized, tapos pinasa niya sa BDO dito sa Maynita. So, syempre, sa kanya lang nakapangalan yon, Kaya, may right talaga siya na Sandali. Bakit nag-file ng affidavit of loss? Hindi ko naiintindihan. Dahil ba iniisip niya na hindi ibibigay nung nanay yung pera niya o yung bank account o yung passbook. So, ang ginawa niya is nag-declare ng loss. So, kaya siya nagpa-affidavit. So, pwede, Pwede. So, tuloy natin. na kunin yung pera niya. Kaya lang kasi hindi ko ini-expect sa ganong paraan. Kasi binigyan ko pa siya ng benefit of the doubt na kukunin niya sa amin ng maayos. Na ibibigay naman namin. Kasi unang-una, kung hindi ko siya ibibigay kasi kung after ako sa pera niya, December, as far as I remember, December 2022, nagpunta kami ng bangko, nag-update pa kami ng signature niya. Ngayon, kung ako, after ako sa pera niya, that time, kasi alam ko, iba na yung feeling ko That time, sana sinabi ko sa kanya, mag-joint account kami. Pero, never kong sinabi. Hindi ko ginawa. So, ang sa akin is, alam ko, pera niya yun, pinaghirapan niya yun. Kumbaga parang gastusin niya sa paraang gusto niya, gastusin niya sa paraan kung saan siya masaya. Kasi at the end of the day, lahat naman ng pinaghirapan niya, dapat siya lang talaga yung makinabang ng mga... Totoo naman yun. Kumbaga kung siya yung naghirap nun, siguro, kumbaga, bilang magulang din naman, hindi ko sinasabi na na walang karapatan. Pero pasalamat na lang kung magbibigay yung si Kaloy sa kanya. So, tama lang na ibigay. Pero dun nga sa kwento, So, instead na kunin ng maayos yung
yung passbook ba or ano, yung bank account niya, yung credentials niya sa nanay niya. So, instead na kunin niya ng maayos, nagpa-affidavit siya, no? So, para namang ano yun, disrespect yun. So, again, hindi natin kasi alam talaga eh kung anong hugot meron tong si Kaloy. So, ako wala akong kinakampihan mga kap. So, ako nakalagay naman sa ano eh, sa channel ko eh. Chismoso lang ako. Chismoso, reactionist. Minsan siguro dadaan tayo sa pagdidebunk. Ito, pero itong parting to, chismoso lang ako. Nakikichismis lang ako. No? Ano niya. So, yung may mga kasi, may sinasabi rin kasi si Kaloy, no, maraming mga withdrawals dun sa land bank niya na ATM. So, hawak ko yung ATM niya na dun pumapasok yung allowance niya from 2013 to 2022. Pero during that time, nung mga 2013 to 2014, ang sinasahod lang niya from PSC is 5,000 lang. Then, after a year, naging 8,000. After a year ulit, naging 10,000. Until December 2019. Kasi nanalo na siya nun ng ano eh. Tapos nag-start siya na manalo, tumaas yung allowance niya nung nag-qualify siya sa Olympics ng parang 2020. No, it's 2020. So, tumaas. So, yun yung mga ano, pero kasi may mga ano doon eh, may mga withdrawals talaga doon na meron naman akong proof kung saan napunta yung ano, may mga malalaking amount talaga kasi pumasok talaga siya sa Gymnastics Associations of the Philippines way back 2020, no, na nagkakahalaga siya ng 488,000. At meron akong ano rito, deposit slip na nasa akin na ayun yung parang pagkakaunawaan nila, pagkakaintindihan ng gap between Kaloy, gap, and ano na yung sharing nila dun sa, hindi ko lang matandaan kung saan siya, pero ibinigay namin. Yung husband ko pa ang nag-deposit nun through PNB dito sa may Rizal. So, lahat po yun may pruweba po? Meron akong proof, nandito sa phone ko na So, yun yung ano, no? Yun yung mahalaga naman. Kung meron siyang mailabas na proof, resibo, lahat ng withdrawals, kung saan napunta, hindi naman dapat maging issue to eh. So, ako sa totoo lang napapuzzle ako, napapaisip kung ano yung pinakaugat. No? So, ayun nga. So, alam naman nung nanay niya na kung ano yung dapat. Siguro hindi natin masabi, siguro iningatan niya lang din talaga yung yung pera ni Kaloy. Pero ayun nga, so hindi natin alam, parang lumalabas sa akin na opinion ko lang. Nakikalo yung hugot. Kumbaga nasa kanya yung ano, hindi yung issue. Kumbaga nasa kanya yung sagot kung ano ba talaga yung ano eh, yung pinagmulan nito. So, siguro sa ibang araw, no, makakakuha tayo ng sagot galing mismo kay Kaloy. So, for now, itong nire-react natin kasi, sabi ko nga sa inyo, one-sided lang to. And alam naman natin na didepensa talaga tong nanay ni Kaloy. So, hindi natin, wala pa tayo sa kalahati ng video. Pero, obviously, sa dami ng binanggit, isa lang naman ang ano, no, pera pa rin. So, hindi ko alam kung saan mo ano. So, tuloy natin. Kasi, malay natin, no, pagdating ng bandang padulo, may twist pala. Twist to, pelikula. Tingnan natin. Baka may sorpresa. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa siya, nadaanan ko lang talaga to. Konti pa lang napanood ko, hindi ko naman tinapos. So, tuloy natin.
akin, no? So, tas merong mga, yung resibo din, na kinuhanan ko siya ng, ano niya, ng BDO Life niya, na nabayaran ko na siya bago pa mag-maturity yung parang, ako mag-advance payment yung ano niya. Even to Sun Life, na dalawa yung ano niya, insurance niya. Kasi syempre iniisip ko, for his future, meron din siyang makukuha, no? So, yun yung inaano ko lang sa kanya na meron din akong resibo ng mga yon, and yung passbook na hawak ko na nandun pa yung 11 million. Kasi hindi ko naman siya mawi-withdraw kasi kay Kaloy lang siya nakapangalan. 70,000 na ano niya, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon as of now, no? Kasi ano niya yun ang tawag dito, cash incentives niya yun ng World Championships 2021. So sa akin ibinigay ni Ma'am Weng kasi ayoko mag-ano, no? Siyempre, alam mo na, ano din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. So, yun yung ano, so, Hop. Sino yun? So, siguro, no? Siguro yung iba sa inyo may idea naman kung sino yung binanggit na girl na yun. Pero, bakit, ang tanong din, bakit nadama yon? Actually, sige, siya yung ano, girlfriend ni Kaloy. Chloe ba yun? I-correct nyo nga ako, hindi ko alam. Chloe ata, Chloe. San Jose. Hindi ko, Chloe. Oo. So, yun. So, kine-claim nila na, ayun nga, binigay yung pera kasi X daw sa kanila, o X din daw sa kanila, yung ano. And, technically, kahit saang parte naman kasi ilagay, walang karapatan yung girlfriend lang dun sa pera. So, hindi ko alam kung bakit kailangan banggitin yun. O yun ba talaga yung dahilan? No? Ewan ko. sa akin ibinigay. So, ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is, baka maubos yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, inano ko siya. Okay. So, yun, no? So, iniisip na, syempre, girlfriend nga naman, baka malustay sa girlfriend lang yung pera. Siguro iniisip nila, no? Dineposit ko siya under my name sa BPI account dito sa may BPI dito sa may Vito Cruz. Then pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Na nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng isoli yung credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya. Otherwise, kasi magpe-penalty ako. Tapos, for ano pa daw yon, sabi nila, for approval pa. Kung kasi iso-surrender ko lang naman yung credit card na yon. So, intact yung mga pera niya. Sa tingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak niyo ni Kaloy? Sa anak niyo na si Kaloy? Ang naging mecha lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Yung Kasi, girlfriend. yes, oo. Okay. So, lumabas na. No? So, sinasabi ng mother ni Kaloy na ang punot dulo is yung babae o yung girlfriend nga ni Kaloy. So, at up to this moment, mga kap, di pa rin natin alam natin na ayun yung sinasabi ng nanay ni Kaloy na dahil nga dun sa girlfriend. Pero mahirap kasi magsalita lalo na pagka di naman parehas maririnig, ano. Pero ayun nga. So, pero base dito sa video na to, so lumalabas na ayun nga, pinag-iisipan nila na magagastos o malulustay yung pera ni Kaloy. Pero
nag-research ako no regarding dun sa sa Chloe. Ito ano may establish na yung pangalan nitong nung batang to no. Influencer din siya. And hindi ko alam no. Syempre ako hindi naman ako pinanganak na mayaman. So hindi ko alam kung malaki to, pero as far as I know and based dun sa research ko, ang net worth niya is $80,000. Estimate lang 'yon. So, magkano 'yon? Roughly 4.6 M in peso. So, pero kung iisipin mo no, sabihin natin na maliit. Maliit lang. Pero ma'am, dun sa nanay ni Kaloy no. Sa edad ng batang 'yon ni Chloe na nagne-net worth ng $80,000 o 4.6 or roughly 4.6 million pesos. Compare sa iyo, ma'am. Parang no, parang baka gusto mo munang tanongin. Ilang taong ka na at anong net worth mo ngayon? Bakit nagawa ng bata 'yon na magkaroon ng ganong network compare sa iyo? I'm not judging you, ma'am, pero dito kasi sa wala ka naman dinedeclare eh. So, ako ulitin ko, sa umpisa pa lang naman sinabi ko, ito opinion ko to. So, parang hindi patas na pagbintangan kagad yung Chloe na ganon dahil malulustay yung pera ni Kaloy kaya hindi siya patas no. So pang pangmamatay hindi naman insulto. Ano bang term doon? Parang lumalabas patapobre, parang ganon. Well, ewan ko no. Siguro, yun lang yung kumbaga gusto lang talagang protektahan pero mali. Hindi, ayoko sabihin mali. Hindi dapat ganun. No? Well, tuloy na lang natin, no? Napapailing na lang ako. Lalong lumaki, tapos na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga. So yun, hindi ko alam kung naririnig nyo, pero ang lakas ng ulan. Pero sana naririnig nyo pa rin yung boses ko. Ang lakas ng ulan dito sa amin. So, yun lang. Well, baka kasi magtaka kayo, ano yung maingay. So, yun po. Mababa lang yung bubungan namin. So, marinig na rin talaga yung patak ng ulan. So, yun lang. Pero sana naririnig nyo ako, no? Kung ano yung nangyari, na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Mone, dapat pagdating ni Eldred lang, teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya, sa bahay na tinitirahan niya, na binabayaran ng JOC na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Oo, tinanggap niya, pinakita ni Kaloy, tinanggap niya, nandun yung mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko yung anak ko, isa lang siya, para lang siyang studio time. Oo, so maliit lang siya, mas maliit na nga siya. So patutulugin ko yung So yun, so during that time sinasabi na minor lang si Kaloy. So ibig sabihin itong issue na to hindi na bago, no. So
ano lang ba ang kita ni Kaloy during the time na, ayun nga, sinabi na nagte-training siya? Correct nyo nga ako, tama ba? As in training pa lang o nakapag-champion na siya and nag-training lang uli or parang ano ba to? Bootcamp lang. 'Di ba pagka bootcamp ano, yung parang additional training. Ganun ba 'yon? Pero yun nga sinabi 15. And ilang taon na ba si ano? Ilang taon na ba si Kaloy? Well, hindi ko alam no. Ano natin? Anong pangalan niya? Carlo. Alam, 24 years old. Okay, 24 years old siya. So, 24 years old siya ngayon. So, almost a decade na. 15 years old. So, 9 years. 9 years ago. Napakatagal na rin ng issue na to pala. Sa kanilang dalawa ng sa girlfriend niya tsaka sa mother niya, no? So, dun pa lang. Anak ko, menor de edad, kasama siya at yung babae. 'Di ba? Pangalawa, si Miguel hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na, Angelica, mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Siyempre, mahirap, puro lalaki 'di ba? Na anything na mapatingin or something, actually yun din yung sabi ni Coach Monet, no? Baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakalat, maging masama yung bata. Specific sa puwet talaga. Sa puwet talaga, no? Sa puwet. Ang sa dami ng parte ng katawan. Wala lang. Diba? Yung ano yun yung ano doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila. Sila, yung Anong special sa puwet ng babae? papa ni Miguel. Kaya hindi niya talaga i-allowed yung mga ganong. Pero dati ma'am, naging okay kayo ng girlfriend. Or una pa lang talaga. Una, parang medyo okay kasi nagtatawag-tawag naman sila rito ni ano. So, hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? Na parang okay lang, na parang ano. Then, nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, alam ko gusto nilang makasama. Gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because of pandemic, di ba? Ilang ano yon. So, syempre, kung siya, gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya, na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya, kasi talagang, medyo nalulungkot lang, no? Kasi sobrang close silang magkakapatid. Pero after nung nangyari yung, ano namin ni Kaloy, so parang, even yung youngest ko, yung eldest ko, yung ano, medyo si Eldro, medyo ganon-ganon lang yan eh. Hindi ganon kalalim, katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim yung galit na nararamdaman ng youngest ko kay Kaloy. Bakit? Ba't galit? Youngest? Ito kasi, sa inyo lang ang ano ang nakakapagtaka kasi, kayong dalawa lang, o kumbaga si Kaloy lang, tsaka yung nanay niya, yung ano kumbaga, may issue sa isa't isa, no? Or sabihin na isama na natin yung girlfriend, yun naman daw yung sinasabi niya na ano na punot dulo. Pero, ang sa akin bakit pati yung youngest? Dahil lang ba dun sa sinasabi na kumbaga inaagaw yung oras ni Kaloy na gusto niyong makasama at gusto rin ng girlfriend na makasama? Diyan sa isa issue yan, dapat ang talagang kinakausap niyo dyan is si Kaloy, no? Kasi siya yung nagdidesisyon kung sinong sasamahan niya, kung dun siya sa girlfriend niya o kayo, no?
Pagdating naman dun sa sinasabi niya na, ah, yung galit ng youngest na kapatid ni Kaloy, tingin ko lang naman, ano na 'to, alam niyo yung damay lang, sabit lang. Kumbaga galit galit si ano, galit ang nanay, galit ang ate, galit ang kuya, kailangan galit na rin siya. Alam mo yung gano'n? Pero bakit ano, sasabihin na mas malalim yung kanya? Hindi hindi ano yun, hindi, ah, hindi naman natin sure kung talagang galit nga, Malay mo naman na ano lang siya, na buyo lang siya kasi nga lahat, unang-una youngest 'yan. Kumbaga, 'di nga natin alam baka nakadepende pa sa inyo 'yan, So, siyempre kung galit kayo dun kay Kaloy, magagalit din 'yan. Kumbaga, kailangan niyang sakyan, yung ano, kailangan niyang makiangka sa inyo. Alam niyo 'yun? Kasi siyempre, youngest siya, ayaw niya rin na magagalit kayo sa kanya pagka kinampihan niya si Kaloy. So, 'yun lang yung nakikita ko, Ma'am, mensahe nyo na lang kay Kaloy, ma'am, ngayon. Kung Mensahe, ano bang mensahe ano ba mabibigay yung ko gusto sa nyo? kanya? Sige po, ma'am. Na parang kasi lahat naman sinabi ko na no? Kung baga, kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa Basta ang alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko, na wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Huli pa rin, 'di ba? Yung sasabihin niyang wala, okay, hindi nga naman pagnanakaw 'yan. Kasi ayun nga, sabi nga kanina, start pa lang ng video, merong mga resibo. And yung sinasabi ni mother na nagalaw nila na hindi aaray yung bulsa ni Kaloy. Well, baka naman napunta nga sa sa kapaki-pakinabang naman nga o sabihin natin na magbe-benefit yung lahat. Kasi kung may resibo naman, kayang i-defend yun. Ang ano na lang siguro dun, siguro ang magiging issue na lang dun is, ayun nga, kung nagpaalam o nagpaalam at pumayag ba si Kaloy na galawin yun. So, yun lang may issue, no? Na parang kasi naman namin ininvest sa bahay ng para, 'di ba, na O, yun naman pala sa bahay. So, walang masama. makita din niya na eto kahit Ayun sa paano. bahay, ma'am, pwede niyo pong Oo, yun yung sa bahay na pwede mo masabi na ay may remembrance ako sa pera ko. Kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time na magkakaroon sila ng cash incentives, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo yung merong maaalala nyo na ay galing to sa palarong pambansa, ay galing to sa ganito kong cash incentives, ay galing to sa Ma'am, pag sinabi mo pong hindi aaray yung So, yun lang So, eto, siyempre, hindi pa tapos to. Hindi naman dito matatapos tong istoryang to, Iikot siguro mga ilang araw po, baka isang linggo pa. Hindi natin alam, ang talagang aabangan kasi dito ng tao yung kwento ni Kaloy. So, narinig na yung side ng nanay ni Kaloy. So, yung kanya naman ang aabangan. So, tayo naman, ako, sabi ko nga sa inyo, chismoso, nakichismis lang ako. Bilang isang chismoso reaction. So, yun. So, hindi natin alam talaga kung gaano kalalim yung pinaghuhugutan ng mag-ina. Mahirap ding i-judge. Mahirap magsabi na tama si ganito, tama si ganyan. So, wala tayong
kailangang ano, maging conclusion dito. Sabi ko nga sa inyo, magre-react lang ako. So, siguro sa mga susunod na araw, aabangan na lang natin kung anong magiging sagot ni Kaloy dun sa after ng interview yun sa nanay niya. So, yun. So, sa mga ano, no, sa mga nanood, kung umabot kayo dito, umabot kayo sa puntong to, no, maraming salamat. And ito, nagsisimula pa lang naman ako as reactionist sa YouTube. Um, kung hindi naman ano, no, kalabisan na ano na lang ako, makiki-share na lang na itong video, pa-thumbs up na rin, pa-like, no. And subscribe kung gusto niyo ng ano, kung gusto niyo pa akong makita itong pagmumukhaan to, oo, nakamaskara ako. Yung pa pala, no, marami sigurong magtatanong, bakit nga ba nagmamaskara tong mga to? Si Boss B, Boss Mo. Ito kasi, sa akin, opinion ko lang. Well, I believe mag-a-agree din naman sila Boss Moki. Ako, hindi. Pero sige, sasagutin ko na lang yan personally. Ako, kaya ako nagmaskara, no? Gusto kong ihiwalay yung mismong ako dito sa social media. Kasi alam naman natin na meron din basher na mga bobot tanga, sabi nga ni Boss B. Imbes na mag-stick dun sa argument ng pinag-uusapan, bigla ka na lang pepersonalin. At syempre, hindi natin masasabi, baka bigla na lang madamay pa yung ano, yung mga tao sa paligid mo, kamag-anak, 'di ba? So which is yung iniiwasan eh. So mas maganda na rin na ayun, siguro mag-masker. Sabihin na natin na ano, for safety lang ng ano, hindi para sa sarili namin, hindi para sa mga tao sa paligid namin, no. Kasi kung tutusin, kami wala naman kaming dapat itago kung tutusin. Syempre, kung kami lang. Pero wala namang kasiguruhan eh. Napaka-basura ng industriya din dito sa social media. So, at alam din ng marami yan. So, kung kami lang, okay lang. Tanggalan ng maskara, walang problema. Pero kung damayan ng mga tao sa paligid, lalo na pamilya, putya, iba. Iba yun. Pag ganon, di ba? So, kagaya ng binabato lagi kay Boss B na magtanggal ka ng maskara. Putang ina, tatanggal yung maskara, pasagutin nyo muna yung mga idol nyo. Nakailang tanggal na ng maskara, humarap ba yung mga ano? At nasagot ba yung dapat sagutin? Hindi naman. Kasi yung katotohanan, wala naman sa maskara. Wala naman sa mukha. Hindi rin naman, kung sabihin natin sa mga dinebunk ni Boss B na mga peke, pag nagtanggal ba ng maskara si Boss B, may invalidate yun? O masasagot ba nila na yung kapekean na ginawa nila? Maja-justify ba nila? Hindi naman. Di ba? Doon lang, mag-stick lang sa ano, doon sa argument. Walang personalan dito. So, yun. So, siguro naman maskara. Doon sa mga nakakakilala naman sa akin, well, kayo nang bahala. Tindihin nyo na lang din. Di ba? So, yun. Again, maraming salamat po. Ito po si Soul. And maraming salamat. Kita-kits po ulit tayo dito sa Soulja TV.